Kumusta kayong lahat? Ako si Tala Cruz, isang flight attendant na may 15 taong karanasan at ngayon, ibubunyak natin ang isang mahalagang paksa, ang 10 paboritong. Biktima ng mga magnanakaw sa airport, double-check mo ang iyong boarding pass, hawak mo ang iyong kape, at comfortable ka nang nakaupo sa iyong gate. Akala mo, sigurado ka na, pero mali? Mahigit 2 milyong biyahero ang ninanakawan sa airport bawat taon. Ibig sabihin, may isang biktima sa bawat 15 segundo. At ang nakakagulat, karamihan sa mga biktima ay mga bihasang manlalakbay na higit sa 55 taong gulang na akala nila alam na nila ang lahat. May playbook ang mga kriminal na ito at naghahanap sila ng mga partikular na senyales na nagsasabing madaling target. Ilalantat ko ang kanilang 10 paboritong uringang biktima para hindi ka maging isa sa kanila. Kaya, ay hit mo na ang like button at sabay nating talunin ang ngabuitreng ito. Number 10. Ang biktima ang mabait na estranghero. Nahihirapan kang buhatin ang iyong mabigat na hand carry luggage at biglang may isang anghel na lumitaw para mag-alok ng tulong. Red flag number 1. Gustong-gusto nga magnanakaw sa airport na mapanggap na Good Samaritan. Umaasa sila sa iyong pagiging magalang at pasasalamat para bumaba ang iyong depensa. Sa sandaling mahawakan nila ang iyong bag, kahit sa loob lang ng 10 segundo, kinakapanan nila kung may mahahalagang bagay, may memorya ang mazipper, o gumagawa ng pagkakataon para may layo ito sa iyo. Nakita ko itong nangyari sa isang mag-asawa mula sa Cebu sa Naya, Ninoy Aquino International Airport. Noong nakaraang buwan, isang matulunging lalaki ang naalok na iayat ang kanilang maleta sa overhead bin habang inaayos nila ang kanilang mga jacket. Sa isang mabilis at malinis na galaw, binuksan niya ang isang side pocket at dinukot ang kanilang magagamot na para sa maintenance na malamang nakakahalaga ngang libu-libo. Hindi nila ito napansin hanggang sa lumapa sila sa Maynila. Pro tip: magalang natanggihan ang tulong mula sa mga estranghero. Kung kailangan mo ng tulong, humanap ng isang taong may opisyal na airport badge o uniforma. Maaring isipin mong bastos ang pagtanggi sa tulong, pero mas malala ang mangyayari sa mga taong sobrang mapagtiwala. Number 9. Ang distracted na phone zombie. Isipin mo ito. Tutok na tutok ka sa iyong phone. Nag-scroll sa mga litrato o nagte-text sa pamilya. At wala kang kamalay-malay sa iyong paligid. Para sa mga magnanakaw sa airport, para ka na ring may suot na karatula na nagsasabing, nanakawan mo ako ngayon. Ang iyong situational awareness ay 0. Maluwag ang pagkakasabit ng iyong mga bag at ang iyong kilos ay sumisiga ng distracted ako. Tinatawa ng mga magnanakaw ang mga biktimang ito na phone zombies at sila ang kanilang paboritong target. Habang abala ka sa iyong screen, pinaaralan nila ang iyong ngagalaw, tinitingnan kung saan mo itinatago ang iyong wallet at pinapanood kung paano mo hinahawakan ang iyong magamit. Bubungguin ka nila, gagawa ng maliit na kaguluhan, o simpleng maghihintay na ibaba mo ang isang gamit habang nakatitik ka pa rin sa screen? Insider secret. Gamitin ang vitin ang rule. Bawat 15 minuto, tumingala mula sa iyong phone sa loob ang 15 segundo at i-scan ang paligid na may layong 15 talampakan. At dahil napausapan na natin ang mga mapanganib na distraction, ang susunod ay parang nakakabaliw, pero maniwala ka sa akin. Number 8. Ang delusyon na ligtas ako sa first class. Ito ang isang bagay na hindi ipinapaalam nga airline. Ninanakawan din ang nga pasahero sa first class. Sa katunayan, partikular na tinatarget ng mga magnanakaw ang nga premium traveler dahil simple lang ang matematika. Mas magandang upuan, karaniwang nangahulugan ng mas magagandang gamit na manakaw. Ang iyong designer na bagahe, mamahaling electronics, at alahas ay hindi nagiging invisible dahil lang nabayad kang malaki para sa extra legroom. Ang mabusiness at first-class lounge, tulad ng Mabuhay Lounge, ay nagbibigay ng maling pakiramdam ng seguridad. Nagre-relax ang nga tao, iniiwan ang ngaba ng walang bantay habang kumukuha ng pagkain, at inaakala na ligtas ang lahat sa paligid dahil kaya nilang mabayad para sa upgrade. Malaking pagkakamali! Ang mga magnanakaw
ay bumibili nga day pass para sa ma-lounge na ito o nag-upgrade ng kanilang sariling tiket para lang makapasok at makahanap ng mas mahahalagang target. Isang retiradong negosyante mula sa Makati ang natuto nito sa masakit na paraan nang mawala ang kanyang pihapay 150,000 na laptop mula sa isang lounge habang kumukuha siya ng pangalawang tasa ang kapa. Ang magnanakaw ay nakasuot ng business suit, mukhang lehitimo at lumabas na parang wala lang. Reality check. Ang pagiging premium ay hindi katumbas ang protection. Manatiling mapabantay anuman ang uri ang iyong tiket. Number 7. Ang peligro sa loob ng banyo. Hindi comfortable itong pag-usapan, pero ang nga banyo sa airport ay gintong mina para sa mga magnanakaw. Isipin mo, literal kang nakakulong sa isang cubicle at ang iyong mga bag ay nakasabit sa hook o nakalapak sa maruming sahig. Wala kang kalaban-laban kung may magpasya na hablutin ito at tumakbo. Alam nga magnanakaw ang eksaktong sandali nga iyong kahinaan. Pinapanot ka nilang pumasok, binibilang ang nga segundo, at umaatake kapag ikaw ay pinakakomprometido. Minsan, dalawa pa sila. Ang isa ay gagawa ang distraction habang ang isa naman ay abutin ang gamit mo sa ilalim ngang pinto ang cubicle. Nakakabastos at nakakabiktima, pero mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaamin ng nga airport. Smart strategy. Bago ka pumasok sa security, gamitin ang mga family restroom kung saan maari mong ipasok ang lahat ng gamit mo. Pagkatapos ng security, magkaroon ng buddy system. Isang tao ang magbabantay ng magabe habang ang isa ay nasa loop. Kung maisa kang naglalakbay, ipulupot ang strap ng iyong bag sa iyong bukong-bukong at panatilihing nakatapat dito ang isang paa. Number 6. Ang natutulog sa gate area. Pagod na pagod ka dahil sa iyong biyahe, delayed ang iyong flight at nagpasya kang umidlip saglit sa gate sa sandaling pumikit ka? Nagiging isa ka sa tinatawag ng magnanakaw na regalo sa Pasko. Lahat ay nakabalot na at madali na lang para sa kanila nabuksan. Ang maupuan sa airport ay dinisenyo para sa pansamantalang paggamit, hindi para sa seguridad. Madaling madulas ang iyong bag sa likod ng iyong mabinti, malaglag ang iyong phone mula sa bulsa, o lumuwek ang strap ng iyong purse. Kayang-kaya kang linisin na mga profesional na magnanakaw sa airport sa loob ng 30 segundo nang hindi ka nagigising. Ganun sila kagaling. Nasaksihan ko ito mismo sa Mactangan Cebu International Airport. Isang lola ang natutulo habang naghihintay nga kanyang delayed na flight papuntang Iloilo. Isang lalaking maayos manamit ang kaswal na umupo sa tabi niya, dahan-dahang binuksan ang kanyang purse, kinuha ang wallet, isinara ito muli at naglaho sa gitna ng maraming tao. Nagising siya makalipas ang 2 oras at wala siyang kamalay-malay sa nangyari hanggang sa sinubukan niyang bumili ng tanghalian. Huwa na huwa kang matutulok sa mga pampublikong lugar na maluwa ang iyong mga mahahalagang gamit. Sa halip, ay secure ang lahat sa isang nakazipon na bulsa o piliting manatiling gising. Number 5. Ang hitsurang baguhang turista. Walang mas nakakaakit sa mga mandaragit sa airport kaysa sa isang taong mukhang naliligaw, nalilito, at halatang hindi sanay sa lugar. Kayang makita ng magnanakaw ang mga baguhang turista mula sa layong 50 yarda? Sila yung palaging tumitingin sa mapa, kinakabahang lumilingon-lingon, at hawa ang kanilang madokumento na parang ginto. Ang iyong body language ay napapahiwating ang iyong kahinaan. Para sa mga kriminal, mukha kang isang tao na hindi makakapansin ng maliliit na pagnanakau at malamang na hindi ito ay report ng maayos. Ito ang pagkakaiba ng mabaguhan sa mga bihasang manlalakbay. Kumpiyansa. Kahit na ito ang iyong unang pagkakataon sa isang airport, kumilos na parang alam mo ang iyong ginagawa. Itago ang iyong madokumento sa isang ligtas, ngunit madaling ma-access na lugar. Maklakat ng may direksyon kahit hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. At labanan ang pagnanais na palaging i-check ang iyong magamit. Confidence hack. Pag-aralan ang mapangang airport bago ka dumating at isaulo ang kahit 3 mahahalagang lokasyon, ang iyong gate, mabanyo, at food court. Number 4. Ang sumusunod sa pare-parehong gawi. Pinaaralan ng mga kriminal ang pattern. At kung ang iyong gawi sa airport ay sumusunod sa isang predictable na routine, ginagawa mong napakadali ng kanilang trabaho.
palagi kang gumupos sa parehong lugar sa iyong gate, gumagamit ng parehong banyo, o bumibili sa parehong coffee shop. Napapansin ngang mananakaw ang maapetan na ito at ginagamit nila ito para planuhin ang kanilang paatake. Obserbahan kanila sa iyong unang pabisita sa airport, tandaan ang iyong mga nakagawian, at pagkatapos ay ipoposisyon ang kanilang sarili ng perpekto para sa iyong pababalik. Marahil ay palagi kang nagcha-charge ng iyong phone sa parehong outlet o palagi kang bumibili ng pasalubong sa parehong tindahan. Ang mapredictable na kilos na ito ay nabibigay sa mga kriminal ng kalamangan dahil alam nila kung saan at kailan ka eksaktong pupunta. Pattern breaker. Baguhin ang iyong routine sa airport. Gumamit ng iba't ibang gate area, iba't ibang banyo, at iba't ibang tindahan. Ang pagiging unpredictable ang iyong pinakamahusay na depensa. Number 3. Ang nagbapakita ang kayamanan. Sa bawat paglabas mo ng makapal na wallet, mamahaling alahas, o pinakabagong gadget, para mo na ring inaanunsyo ang iyong yaman sa bawat kriminal sa terminal. Laging nagisken ang mga magnanakaw sa airport para sa mga senyalis ng kayamanan, at maraming manlalakbay, lalo na ang mga mas nakatatanda, ang hindi sinasadyang ipinapakita ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng pra. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng gapeter ng yaman. Ayang designer handbag, magagintong singsing, o iyong premium credit card na kaswal mong inilalabas sa coffee shop, pinagsasama-sama ito ng kriminal at nakpapasya na sulit kang patnakawan. Ang pinakamasama, marami sa inyo ang nakdadala ng mas maraming cash kaysa sa kailangan dahil hindi kayo naktitiwala sa mga card system o foreign ATM. Iyan mismo ang inaasahan ng mga magnanakaw, mga mas nakatatandang biyahero na mas gusto ang cash at marami nito. Wealth concealment. Gumamit ng murang wallet para sa maliliit na bayarin, iwanan ang iyong magagandang alahas sa bahay, at magbayad gamit ang card sa halip na maglabas ng makapal na pra. Number 2. Ang sakuna sa digital security. Ang mga modernong magnanakaw sa airport ay hindi lang habol ang iyong mga pisikal na gamit. Kinukuha rin nila ang iyong digital na buhay. Kapag kumonekta ka sa Wi-Fi ng airport, gumamit ng pampublikong charging station, o kahit na naka-enable lang ang iyong Bluetooth, posibleng binubuksan mo ang iyong sarili sa digital na pagnanakaw na maaring mas malaki pa ang halaga kaysa sa laman ng iyong wallet. Ang mga cybercriminal ay tumatambay na ngayon sa mga airport para partikular na targetin ang mabiyaherong walang ingat na kumukonekta sa mapekeng Wi-Fi network na may mapangalang tulad ng Naya Free Wi-Fi o Free Airport. Guess, kapag nakakonekta ka na, maaari nilang ma-access ang iyong ma-email, banking app, social media, at anumang password na iyong i-type. Ang mag-USB charging port sa iyong gate. Ang gilan ay binago para mag-install ng malware sa iyong phone sa sandaling gisaksak mo ito. Digital defense. Gamitin ang hotspot ng iyong sariling phone sa halip na Wi-Fi ng airport. Magdala ng sarili mong wall charger at power bank. Takpan ang barcode ng iyong boarding pass kapag hindi ginagamit. Number 1. Ang nagpapanggap na empleyado NH Airport. Ito ang pinakasophistikado at mapanganib na paraan ng pagnanakaw sa airport na nangyayari ngayon. Ang mga kriminal ay nabibihis na parang mga empleyado ng airport kumpleto sa uniforme, badge, at opisyal na itsurang clipboard para makuha ang iyong buong tiwala bago ka nanakawan ng harapan. Lalapitan kanila bilang mga security personnel na kailangang inspeksyonin ang iyong bag o bilang mga customer service agent na tumutulong sa isang system error na nangangailangan na hawakan nila ang iyong mga dokumento. Ang iba ay napapanggap na janitor at naalok na bantayan ang iyong mga gamit habang gumagamit kang banyo. Ang psychological manipulation ay perpekto. Ginagamit nila ang iyong pagalang sa autoridad laban sa iyo. Kusanglop mong ibibigay ang iyong mga mahahalagang gamit dahil mukha silang opisyal at kapani-paniwala. Ultimate defense. Laging humingi ng verifikasyon mula sa isang supervisor. Ang nga totoong empleyado ng airport ay hindi magdadalawang isip na tawagan ang kanilang supervisor para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang nga pagka ay gagawa ang mga dahilan at maglalaho. Iyan ang playbook na ginagamit ng magnanakaw.
At ngayon alam mo na kung paano sila tatalunin? Aling taktika ang pinakagumulat sa iyo? At ano ang sarili mong airport safety hack? Ay share mo sa comments para lahat tayo ay maging mas matalinong biyahero. I like mo ito. I share sa isang kaibigan na kailangan ito at make subscribe sa Passport Pro para sumali sa libu-libong matatalinong manlalakbay. Hanggang sa susunod, laging maingat sa inyong paglalakbay.